Paano po umabot, mga madam, sir, na etong si Jason nakatanggap ng mga pera po mula sa inyo? Pinagkatiwalaan po namin siya dahil napakabait po niya sa amin ng farmer. Ako nga po, tinuring niyang magulang. Pagkatapos hindi ko naman po akalain na ako'y gaganyanin niya. Pati po ang aking mga anak, pati po ang aking apo, pamangkin at itong aking mga kapitbahay. Kinuha po yung tiwala ninyo, ninyong Apo. lahat. Kuha po lahat. Madam, no? Kasi kahit naman siguro mabait ang isang tao, hindi mo rin naman basta-basta ibibigay lang Apo. ang pera po ninyo. Siguro, baka merong kapalit. Investment ba? Opo. Itong naging transaction po ninyo with this Jason. Opo. Now, ang tanong ko po ngayon, madam, is ano po bang negosyo nitong si Jason sa bida po? Wala po siyang trabaho. Ang asawa lang po niya ang nagtatrabaho sa pabrika. Nung nagbigay kayo ng pera, saan po nyo gagamitin yung pera po na yon? I-impis daw po nga niya ng bigas. Sa bigasan. Opo. Madami po siyang inaanuhan ng bigas. Sinasabi po niya na kung gusto ninyong palakihin natin, palaguin natin yung pera ninyo, bigay nyo sa akin, merong bigasan na negosyo dito, pwede nating pagkuhanan ng halaga. Ganun po ba? Ako po yung naunang nag-invest sa kanya. Bali, nung una po, by third week po ng April, nag-umpisa po kami. Nung una po okay kasi magbabayad po ako sa kanya para sa bigas. Mga ilang sako lang po. Mga 5 sako, ganyan po. Nadating po yung bigas sa akin. And then nare-remit naman po niya sa akin yung bigas. Tapos ako po yung una nagbebenta pa po nung una. By month of May po, nagsabi na po siya sa akin na may pa-order na po siya. May nakuhanan na po siyang bigasan na pag-dideliveran niya ng bigas. So nanghingi po siya sa akin ng pang 20 sacks nung una po. Kailangan pong maging malinaw sa ating lahat, no? Yung naging transaction, ano po yung usapan ninyo. Kayo po, ma'am, no? Magkano po in total yung nailabas po ninyong pera dito? Bali yung sa akin po kasi, may mga nag-invest na din pong iba na mga hipag ko, yung kinakasama ko mga kaibigan, umabot na din po na nasa 800. 800,000? Opo. Laki, ha? Opo. Yung 800,000 pesos na yan, ano po yung expectation? Ano yung return sa inyo? Yun nga po sa bigas, pag nabenta na po niya si bigas, nung una po babalik niya po sa amin yung pinagbilihan ng bigas. Tapos po may commission siya. Ang gagawin niya po kasi, nababawi niya din po sa amin yung pera kasi sasabihin niya po sa amin na may mga rush orders na 800 pesos lang. Mas mura po yung bigas. Kasi po yung sa regular order po ng bigas is 950. Tapos sasabihin niya po sa amin na may rush order sa nakukuha daw po yun sa mga tao dun sa company ng asawa niya. Nagkakaroon tayo ng ideya. Ano ba yung transaction? So, meron siyang bigasan, Opo. pero kakailanganin niya ng pondo. Opo. Pambili niya ng bigas. Opo. So, kukunin niya sa mga kapitbahay niya yung pera na yon, siyang pambibili niya ngayon ng bigas. Opo. Ibebenta niya yung bigas for a profit, babayaran niya pabalik sa inyo yung ininvest ninyo Opo. with a return. Opo. Okay, so mas may tubo na kumbaga Opo. yung balik po sa inyo. Sa inyo, ma'am, kung 800,000 yung naibigay po ninyo, magkano po yung ipinangako niyang babalik sa inyo? Sabi niya po kasi ibabalik niya daw po lahat. Yun yung sabi niya nung una. Yung 800,000 lang, walang tubo. Kahit sabi po kasi namin, kahit po wala na yung tubo, kahit yung puhunan na lang po yung maibalik niya. Yan isa ngayon kasi Opo. nahihirapan na kayong kumolekta sa kanya. Opo. Pero originally nung maganda pa po yung pag-uusap ninyo, nung nagsisimula pa lang kayo, ano po yung ipinangako niya? Kasi I don't think naman na magbibigay lang kayo ng 800,000 for how long? Tapos in return, 800,000 lang din. May tubo po yun. Bali yung isang sako po, 950, tumutubo po siya ng 200 pesos. Tapos may commission pa po siya doon na 50 pesos kasi siya po yung nagdi-deliver. Sa lahat-lahat po, magkano po yung pera na natanggap po niya? Yung natuos po namin is almost 16 million. 16 million pesos. Ang laking halaga niyan, ha? July 26, huli po ninyong nakausap. Opo. Sinisingil na ninyo. Opo. Okay. Kailan pa po ba dapat na ibigay sa inyo yung mga pera ninyo? Kasi binigyan po siya ng pulis ng 5 days para maibalik niya po yung pera sa amin. Dapat po ang tapos ng 5 days niya ay nung Friday. Kaso Monday po umalis na po silang mag-asawa. Kaya mo nabanggit na tumakas na sila. Opo. Hindi na po sila umuwi dun sa Alam apartment. nila na paglampas po nung petsa na yon, talagang hahabulin na ninyo. Opo. Kung wala silang maibayad, takbo. Opo. So sa ngayon, hindi nyo alam kung asan na sila? Hindi po. Pina-check din namin dun sa company nung sa asawa, nag-emergency resign. Ang tagal niya nang nagsaserbisyo dun sa company. Pagtawag namin sa HR nung Monday, emergency resign, reason, uuwi ng province kasi may emergency. Kung 16 million yung halaga po, no, na nakolekta niya from everyone dito sa kapitbahay niya,
yung 16 million pesos na bigas, ang daming bigas nun ha. Nakita ba ninyo na may dumating sa kanya sa tapat ng bahay niya or kung saan man na warehouse nitong taong to na meron talagang 16 million peso worth na bigasan? Bali, wala po talaga siyang warehouse eh. Ang gawa niya po kasi, advance payment kami. May noon na po kasi may nadadala naman po talaga siyang bigas. Kaya po parang nakuha niya yung tiwala namin na mag-invest sa kanya. Kaso nitong July po kasi, delay na po yung deliver niya. Kulang-kulang na po yung dapat na i-deliver niya sa amin. Ang tanong ngayon is, saan ginamit yung pera? Yun din po yung tinatanong namin sa kanya kung nasan po yung mga pera. Okay, kasi definitely, no, kung ang sabi po sa inyo, sige, magbigay kayo ng pera na siyang pambibili ko ng bigas. Kaya naman kayo pumayag dahil doon yung representation sa inyo, tama? Eh kung hindi po ginamit yon for that purpose, eh di baka naman winaldas na niya talaga for his own benefit. Ito pong 16 million pesos na ito. Binlock niya po kami sa Facebook. Eh, ano- Pati po yung sa number po ni Jason sa cellphone number, hindi na po namin makontak. Tapos yung sa asawa po niya, nagre-ring naman pero parang nakablock na rin ako kasi pagka-ring na mamatay. Ayaw na talaga. Opo. Yun po bang transaction ninyo ay nasa isang kasulatan? Wala po. Wala. Ay sus. Ano to? Verbal lang po yung arrangement po ninyo? Opo. Hindi po namin talaga alam na ganun kalaki na. Ginagawa niya, halimbawa tong taong to, sisiraan niya na kunyari, galit to sa'yo, parang hindi makapag-usap lahat tungkol dun sa ginagawang negosyo. Tapos yun, nalaman ko nga na, yun pala, ang lalaki na, may mga nag-i-invest na ng milyon. Kaya sabi ko, nung gabi nga po na bago siya tumakas kausap ko yung kapatid nito, sabi ko, bukas, pupull out ko pera ko. Kasi nakakaramdam na po ako. Kinabukasan, yun na nga, paggising sa akin nila ng wala na, nakatakas na raw. Sa atin naman pong batas, a contract whether in writing or verbal remains to be valid except only in certain conditions, no? Hindi naman po kasama yung ganitong mga transaction, no? Pare-parehas naman siguro yung mga transactions ninyo sa kanya. Kung kokolektahin natin yan, magiging malakas pa rin naman po na ebidensya po yan. Chairman, kami po ay nagpapasalamat sa inyo kasi tumulong po kayo dito sa mga 23 na nandito ngayon sa amin with respect to their transportation. So, Chairman, no, we appreciate yung tulong po na inihatid ninyo. Chairman, ano pong balita ninyo Yes dyan sa po. taong yan? Actually po ako personally, hindi po ako familiar po kay Jason Sabida. Narinig ko lang po yung pangalan po to sa kanila. Sa kanila na rin po nanggaling. 16 years na rin po pala nakatira po doon sa kanilang looban. Mm-mm. Kaya nung nalaman ko po na may ganito pong blatter po sa amin, July 24 and July 27, agad din naman po tayo nakipag-coordinate po dun sa mga victim po nitong taong pong ito. With best effort po kung ano po yung maitutulong ng barangay, may mga panimulang suporta naman po tayo sa kanila. And rest assured po, bukod po dito, actually po, after po ng inyong programa, nag-offer na rin po kami ng dialogue sa Okay. LGU po natin para sa iba po pong pwedeng maitulong. Chairman, hindi po ba nakarating sa inyo etong pag-aalok ng investment daw nitong taong ito? Hindi po eh. Kasi even sila, yung mga investor po natin, nagulat din po sila na biglang sumabog, biglang dumami yung investor. As far as I know, parang mga personal na alok lang po ito, mga small group lang po nagsimula. Kung ma-visualize niyo po yung lugar kung saan po ito nagsimula, isang looban po ito, parang isang compound. Then they found out po, yung mga nandiyan po na kasama niyo po, nagulat na lang din sila. Biglang ang dami pa pala nila nag-invest bukod po dun sa lugar po nila. Mabuti rin, Chairman, kung dyan sa barangay po ninyo, you run a campaign, kaya tanungin na ninyo sa mga kabarangay ninyo, sino pa yung mga iba nag-abot ng pera at hindi natupad yung mga pangako para minsanan po yung investigasyon dito, malaman natin, baka hindi lang 16 million to. Naniniwala po ako, hindi lang po to 16 million. Kasi po, hindi pa rin po natin alam kung anong lugar pa po yung mga naabot po niya na investment. Yung pabigas daw po sa company ng asawa niya. Halimbawa, tao po, bibigyan ng incentives na bigas. Imbis na bigas kasi nagbo-board lang, 'di ba? Ganun lang po. Pinepera, binebenta nila. So doon po nagsimula. Nung lumaki po, sabi ko, ba't ganun na? Anong nangyari? Sabi niya, yun daw pong nagdi-deliver sa company, kinausap daw po ng asawa niya kung palimbawa sila pwedeng umorder ng madami. So magdidirect na siya. O, direkta daw sila sa truck. Hindi, actually, since nabanggit po ninyo yan, sir, makakatulong po yan ng malaki sa ating investigasyon. Siyempre, isasama natin yung supplier na yon, kung ano naman talaga yung transaction nila at kung totoo ba na nakapag-order siya ng 16 million worth of bigas, no? Captain,
Nakarating po ba sa inyo itong ginagawa ni Sir Jason Sabida? Ngayon pa lang po lang nalaman yung Ngayon lang din. case na yan po. Opo. Yes po, sir. 16 million pesos po ang involved dito. Hindi na po maibabalik yung 16 million pesos na yan. Let's check and let's investigate po sana para po mahuli itong taong ito. Yes po, sir. We will assist yung mga biktima po dito sa office namin. Bukas po ang aming tanggapan po, sir. Papapuntahin po namin sila sa inyo pong tanggapan. They will execute the affidavit and they will provide sir. lahat po ng documentation. Yung binigay po ba ninyong pera? Nag-i-issue ng mga resibo? Wala. Wala rin! Paano pong nangyari na 16 million worth of transactions ni walang dokumento? Cash po. Captain, talagang marunong. Pero I believe, syempre, no, with your investigation and the affidavit ng mga kataong ito, may mahanapan po natin, no, ng paraan para kahit papaano matrace natin asan na yung pera nila. Yes po, sir. I-assist natin para matulungan natin mga biktima, sir. Maraming salamat po sa inyo, Captain. Thank you very much, sir. Paano po ninyo binibigay yung pera? May mga cash po, may bank transfer through Okay, at least Gcash. kung may bank, okay, may GCash. Opo. Na-screenshot ba ninyo yung mga transaction? Opo. Pati po mga conversion. Yung conversation itself, pwede na pong ebidensya yan. Kung ano po talaga yung arrangement ninyo. Kolektahin na ninyo, pagsama-samahin po natin, para pagdating po sa ating kapulisan, as they make their investigation, malinaw po yung istorya. Yes po, meron na po kami nakaready. Meron na. Opo. Very good. We'll collect your evidence. Dadalhin natin kay Captain Tugad Jr. Okay, they will conduct their investigation and if later on it is found out na meron talagang fraud or misrepresentation, then they will file the necessary charges, criminal or civil. Jason, hindi ko man gustong gawin ito para tayo humantong sa ganitong sistema. Wala akong magagawa. Sa dami pala naman ng mga taong ginanyan mo na halos hindi iba sa akin. Hindi ko akala na iyan ay mangyayari sa ating pare-pareho. At nagtiwala kami ng sagad-sagad sa iyo dahil napakabait mong makipag-usap sa amin. At itinuring mo akong isang magulang. Nagtiwala kami sa iyo na sobra-sobra. Jason, nasan ka man? Sumuko ka na lang. Hindi namin nakalang gagawin niya sa amin to eh. Nagtiwala po kasi kami ng lahat sa Nagtiwala kami kanya. sa kanya. Lahat po ng pera kasi nadala niya. Yung iba po talaga karamihan inutang pa. Para lang po mag-invest nun, tapos ganun yung nangyari. Pati po yung pang tuition ng pamangkin ko. Nadala pa po niya. Kasi pinili niya po yung bata na ibigay pa sa kanya pati yung pang tuition. We thank si Chairman Raymond Fortunado ng Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna sa tulong din na ibinigay po sa 23 papunta po dito sa studio. Sir Jason Sabida, kung kayo po ay nanonood sa mga kaanak ni Jason Sabida, sa pamilya ni Jason Sabida, kung napapanood po ninyo ito, bukas po ang tanggapan po ni Idol Rafi para sa inyong panig. Salamat po at sasamahan po Salamat namin kayo sa po. CIDG para makapaghain po ng kaso.